Naungkat sa Senado ang mga sakuna sa dagat na kinasasangkutan ng may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten III sa Basilan. Ang ilang senador nais na may makulong dahil sa trahedya. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong nangyari sa Senate hearing? Pops J, nasabon sa Senate hearing ang mga opisyal ng Marina at ng Department of Transportation dahil sa tila pagpabayaan nito sa pagtutok sa mga maritime incident na kinasasangkutan ng mga barko ng Allison Shipping. Ito yung may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten III sa Basilan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, lumabas na mula taong 2019 ay nasa 32 kaso na pala ng aksidente ang kinasasangkutan ng mga barko ng Allison. Pinakahuli nga ang lumubog na Trisha Kirsten III sa Basilan at sa huling tala ng Philippine Coast Guard, 18 na ang nasawi at 10 pa ang nawawala riyan. Tinawag tuloy na inutil ni Senator Tulfo ang Marina dahil pinayagan pa nitong maglayag ang anyay mga floating coffin na Allison Shipping kayong napakarami na nitong aksidente sa dagat. Paliwanag ni Engineer Emmanuel Carpio ng Operation Marina, mayroon na raw mga suspension order lalo sa mga opisyal na may kinalaman dito. Pero para sa senador, hindi katanggap-tanggap na masususpende lang ang may kinalaman dito lalo na sa paglubog ng MV Trisha Kirsten. Dapat daw ay may maparusahan at makulong. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig. So ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Yung mga lumulutang na mga kabaong. Ano nangyari? Bakit pinayagan pa rin? Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. Pops J, inulat naman ng Philippine Coast Guard sa pagdinig kanina na may gagawin na silang pagsisid sa lumubog na MV Trisha Kirsten III. Sa tulong yan ng mga technical divers, pati ng remotely operated vehicles o kaya naman ay ROV. Pops J. Merimon, may impormasyon bang ibinigay ang PCG kung nasa na yung Sea Marshal nila na kasama raw dun sa lumubog na Roro? Pops J, fortunately, safe naman daw, stable at kasama nila itong Marshal. Kasi ito siya ngayon, since in good condition siya kapag kakayanin na talaga, magiging eyewitness siya na testigo, may first hand na pagtingin siya o experience doon sa nangyari na makakatulong sa investigasyon para raw talaga matukoy ang rason kung bakit lumubog ang MV Trisha Kirsten III. Pops J. Merimon, higit 30 yung insidenteng kinasangkutan ng Allison. Ano-ano raw ang mga nakitang problema sa kanilang barko? Pops J, iba-iba to eh. Kaya yan yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na humihingi siya ng listahan ng lahat ng mga nangyari itong since 2019 hanggang sa pinaka-latest nitong taon related dito kay MV Trisha Kirsten III para raw matukoy talaga kung meron bang kapabayaan pagdating doon sa management, kung meron bang hindi pag-check ng safety o yung kalidad ng mga barko bago ito mamayagpag sa dagat. At meron pang sinasabi rin kasi ang PCG na pagdating sa mga barko, hanggat walang inspection silang ginagawa, hindi raw pwedeng umalis ang mga ito. Pero meron din daw tinatawag na parang master declaration ng safe travel kung saan yung kapitan ng barko, magbibigay sila nito na nagpapakita na pati sila mismo yung crew ng barko, sinisiguro nila na ligtas na makakabiyahe yung mga sasakyang pandagat. So kung sakali man na matatalakay ulit ito in specific yung issue na to, maaring doon mabuksan at mabunyag yung mga problema pang may kinalaman dito sa Marina o kaya naman doon sa Allison. Pops J. Merimon, sinuspindi na ang passenger fleet ng Allison Shipping. Anong plano ngayon ng Marina at DOTR para hindi maantala ang biyahe ng mga pasahero sa pantalang sineserbisyohan ng Allison? Pops J, according kay Acting Secretary ng DOTR na si Giovanni Lopez, in-order din ito ang Marina na mag-submit ng maritime safety audit ng buong domestic passenger fleet nito sa loob ng 15 days. So far, lahat ng passenger fleet nito suspendido. So ibig sabihin, wala muna, hinto muna ang lahat. At magpapatuloy sila mag-iimbestiga sa mga insidente ito one by one, especially sa case ng MV Trisha Kirsten III. Sa ngayon din kasi parang sa balita ng mga otoridad, may isang survivor na lamang na nanatiling hospitalized sa Isabela City. Isa itong 68 years old na babae na binabantayan pa ang kanyang lagay sa intensive care unit. Pops J. Merimon, may plano ba ang Senado na ipatawag din sa Senate hearing yung may-ari ng Allison Shipping?
Pops J, sa ngayon kasi suspended muna yung hearing. So, ibig sabihin, may susunod pa na pagdinig itong komite sa Senado na pinangungunahan ni Senator Raffy Tulfo. So far, wala siyang nilalabas kasi muna ng impormasyon no, tungkol sa sunod na magiging agenda ng komite. Pero hindi malabo dahil nga nagagalitin, nanggigigil ang senador at kinalulungkot niya yung nangyayari sa paglubog hindi lang nitong MV Trisha Kirsten 3, kundi yung lahat daw ng mga maritime incidents na kung hindi raw, nasisiguro yung kalidad, yung safety ng mga barko, hindi raw yun sana mangyayari. Kaya yan yung aabangan natin sa mga susunod na linggo, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Mary Mon Reyes.